Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, kaso ng tigtas mas tumaas ng 5 beses kumpara sa mga kaso noong nakaraang taon. Mga labi ng OFWs na nasawi sa pagbaha sa UAE, iuuwi na. KBP, ipinagdiwang ang ika-51 anibersaryo ng Serbisyo Publikong Pamamahayag. VP Sara, pinagbibitiw bilang pinuno ng DepEd ng ilang mga opisyal. DOTR at ilang ahensya ng gobyerno tinitignan ang posibilidad na madagdagan ang motorcycle lane sa EDSA. Pinoy seafarers ipinagbabawal ng sumampa sa mga dayuhang barkong naglalayag sa Red Sea at Gulf of Aden. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, isinaad ni Department of Health o DOH spokesperson Albert Domingo na ang bilang ng mga kaso ng tigdas sa bansa mula ika-unang araw ng Enero hanggang ika-13 ng Abril ay nasa 1,817 kung saan ito ay 5 beses na mas mataas kumpara sa mga naitala ng parehong panahon noong nakaraang taon. Ayon pa kay DOH spokesperson Domingo, hindi ito dulot ng mainit na panahon kundi ito ay sanhi ng measles virus at maaari itong mangyari anumang oras ng taon. Nauna nang sinabi ng World Health Organization na ang pagtaas ng kaso ng tigdas ay hindi lamang problema sa Pilipinas kundi pati na rin sa buong mundo dahil ang mga lockdown sa panahon ng pagsiklab ng COVID-19 ay nagdulot ng pagtaas sa bilang ng mga hindi nabakunahang bata sa maraming iba pang mga bansa. Samantala ay layunin naman ng departamento na mabakunahan ng mahigit 1,300,000 mga bata laban sa tigdas sa buong bansa. Para sa unang balita, isinaad ni Department of Health o DOH spokesperson Albert Domingo na ang bilang ng mga kaso ng tigdas sa bansa mula ika-unang araw ng Enero hanggang ika-13 ng Abril ay nasa 1,817 kung saan ito ay 5 beses na mas mataas kumpara sa mga naitala ng parehong panahon noong nakaraang taon. Ayon pa kay DOH spokesperson Domingo, hindi ito dulot ng mainit na panahon kundi ito ay sanhi ng measles virus at maaari itong mangyari anumang oras ng taon. Nauna nang sinabi ng World Health Organization na ang pagtaas ng kaso ng tigdas ay hindi lamang problema sa Pilipinas kundi pati na rin sa buong mundo. Dahil ang mga lockdown sa panahon ng pagsiklab ng COVID-19 ay nagdulot ng pagtaas sa bilang ng mga hindi nabakunahang bata sa maraming iba pang mga bansa. Samantala ay layunin naman ng departamento na mabakunahan ang mahigit 1,300,000 mga bata laban sa tigdas sa buong bansa. Ayon kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOC Supervising Science Research Specialist Jeffrey Perez, posibleng makaranas ang Pilipinas ng malalakas na lindol bukod sa tinutukoy na The Big One. Anya, sa iba't ibang senaryo sa bawat rehiyon, may kanya-kanyang itinuturing na The Big One na pagyanig. Hindi lamang ito nalilimitahan sa isa na inaasahang maaaring mangyari sa Metro Manila kung sakaling gumalaw ang West Valley Fault, gayon din sa Davao City kung sakaling magkaroon ng paggalaw sa Davao Fault System. Ngayong panahon ng tag-init, nagpaalala ang National Dairy Authority o NDA ukol sa epekto nito sa mga bakang pinagkukunan ng gatas, kung saan mahihirapan ang mga baka na makapagbigay ng sapat na gatas gawa ng ang enerhiyang kanilang kinakailangan upang mapanatili ang temperatura ng katawan na kailangan para makagawa ng gatas. Mungkahi naman ng ahensya, ang slick gene na uri ng baka ay may kakayahang kontrolin ang temperatura sa kanilang katawan kung saan maaari rin itong gamiting paraan ng mga dairy farm upang mas abot kaya ang produksyon ng gatas.
Nais tiyakin ng Commission on Elections or COMELEC na maglabas ang ahensya ng mas maikling listahan ng mga party list group sa 2025 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nais nitong bawasan ang bilang ng mga kwalipikadong partido sa humigit kumulang 130. Sa kasalukuyang tala, nasa 17 pa lamang ang na-accredit ng mga partido para sa susunod na halalan. Sa ibang balita, ipinoproseso na ng Department of Migrant Workers o DMW na maiuwi ang mga labi ng 3 overseas Filipino workers o OFWs na nasawi dahil sa matinding pagbaha sa United Arab Emirates kamakailan. Ayon kay Migrant Workers Office Dubai Labor Attaché John Rio Bautista, na i-turn over na ang mga personal na gamit ng 2 sa mga biktima sa kanilang mga kaanak sa Dubai. Alinsunod sa layuning palawigin ang pagkakaroon ng co-working spaces sa iba't ibang sulok ng bansa, nagsagawa ng contract signing ang First Global Conglomerates Incorporated at International Workplace Group upang dalhin ang kauna-unahang co-working spaces sa labas ng Metro Manila na magbubukas sa Carmona, Cavite. Ang mga dapat abangan, alamin sa ulat ni Princess Castro. Nagsagawa ng isang contract signing ang First Global Conglomerates Incorporated o FGCI at International Workplace Group o IWG nitong Huwebes, ika-25 ng Abril sa First Global Technopark. Ito ay upang dalhin ng IWG ang kanilang kauna-unahang co-working spaces sa labas ng Metro Manila, partikular sa Carmona, Cavite. Ang co-working space ay isang shared office kung saan maaaring magsama-sama ang iba't ibang empleyado mula sa iba't ibang kumpanya para sa tinatawag na flexible working space. Isa ang regu sa mga brand ng IWG na nag-ooperate sa Pilipinas kung saan hatid nito ang hybrid flexible workplace solution para sa international businesses sa bansa. Sa isang eksklusibong panayam ng One Media sa Senior Vice President ng Asia Pacific North na si Ginoong Lars Wittig, sinabi nitong isa sa magagandang dulot nito ay ang mabawasan ang mabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila dahil mababawasan na rin ang mga magko-commute ng mga empleyado patungong NCR. Right now, Carmona is helping Metro Manila by alleviating the pressure on Metro Manila. We all know the traffic up there, pollution, etc. And the employees certainly know the commute from Carmona and places like Carmona all the way to CBD on a daily basis. Then we also know that about 7% of the nation's total GDP is in the immediate area south of Metro Manila. So we have been looking for the right opportunity for years now to open our first center south of Metro Manila outside the city limits. Kaya't ayon kay Wittig, ang lokasyon ng First Global Technopark ay nakaayon sa kanilang layunin. Ibinahagi rin ni Ginoong Mike Rodriguez, Vice President for Operations ng FGCI, ang mga oportunidad sa lugar. I think that it makes sense for their business strategically as they continue to try to expand and look for locations outside of NCR. Dagdag pa niya, the location site is one of the critical matters one of the critical items for the success of the business. We are aware of the challenges that workers have continued to experience in terms of the commute. And I think that a lot of attitudes have changed after the COVID lockdown period. And so, being mindful of the growth of flexible workspace and the importance of remote working programs that are being adopted by employers in the Philippines. And there's a lot of workforce here in the Calabarzon area. So we think that we can tap into that by opening the center here in the Technopark. Bukod dito ay makatutulong din ang ganitong working environment sa pag-decongest sa Metro Manila dahil hindi nakakailanganin pang lumuwas ng karamihan para sa magandang oportunidad sa Kamaynilaan. We also want to eliminate the need to always go to the traditional head office. So we're looking for solutions in between home and traditional workplace. And we are looking for professional alternatives, not my primary competitor, the coffee shop. No, I'm talking about professional workspace, and that's basically what we are offering by
developing our network into locations such as Carmona. Ayon pa kay Wittig, bagamat naging dagok sa mga manggagawa ang pandemya, nagbukas naman ito anya ng oportunidad upang makadiskubre ng mga bagong pamamaraan sa larangan ng trabaho. Kaugnay nito ay sinabi ng dalawang panig na panahon na upang lumabas sa tradisyonal na setup ng opisina sapagkat anila ang COVID-19 ang siyang patunay na walang katiyakan ang mga bagay kaya't kailangang umayon ng mga tao sa pagbabago. Dagdag pa rito ang mga inobasyon lalo na sa larangan ng teknolohiya ay kinakailangan ng isang flexible working environment upang mas maging epektibo at mapasigla ang kalidad ng trabaho ng mga empleyado. Samantala, kasalukuyan ng inuumpisahan ng renobasyon sa naturang opisina at inaasahan ang pagbubukas nito sa buwan ng Nobyembre ngayong taon. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Pagsisilbi bilang boses sa adhikain ng bawat mamamayang Pilipino. Ito ang ginugunita at itinataguyod ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa pagdiriwang ng ika-51 anibersaryo ng responsableng pagbabalita sa bansa. Tunghayan sa pag-uulat ni Amber Balidoy at Faith Villanueva. Dinaluhan ng mga respetadong mamamahayag at mga opisyal nito ang ika-51 anibersaryo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP na ginanap sa Manila Golf Club sa Makati City nitong Huwebes, ika-25 ng Abril. Sa pagbubukas ng nasabing selebrasyon na pinangunahan ng tambalang host na sina Nicole Yala at Chris Chuper ay tampok din ang iba't ibang pagtatanghal mula sa mga guest artist, kabilang na ang stand-up comedian na si Attorney Edward Chico at ilang pagtatanghal mula sa ABS-CBN New Gen Champs at TV5 talent na si Sam Coloso. Alinsunod sa temang Empowering People's Voices and Aspirations, naging punong abala ang mga KBP officers, Board of Trustees, kasama na rin ang Standards Authority Directors sa paglulunsad ng pagdiriwang, na pinamunuan ni na KBP Chairman Ruperto Nicdao Jr. For over half a century, KBP has been in the forefront of shaping the landscape of Philippine media, championing professionalism, integrity, and public service in the broadcast industry. This anniversary is not merely a celebration of longevity, it is a testament to the dedication and passion of our members, the broadcasters, the journalists, and media practitioners who tirelessly strive to inform, entertain, and inspire the Filipino people day in and day out. KBP President Noel Galvez. Broadcasters and public servants. As I always say, media shapes minds. Media shapes lives. To serve our countrymen better, we must make the Filipinos aware of our greater role in the society, whether we do it behind the mic or behind the scenes. KBP Vice Chairman Herman Basbaño at ang KBP Director Anniversary Committee Chair Lorlyn Velarde. Naging panauhing pandangal sa pagdiriwang si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na binigyang pagkilala ang institusyon sa patuloy na pagganap ng mahalagang papel sa paghubog ng industriya ng broadcasting, higit lalo sa pagsugpo laban sa fake news, maling impormasyon at disinformation, lalo na sa social media. I commend the KBP for maintaining rigorous standards of truthfulness and fairness. Your unwavering commitment to these values showcases the best of Filipino broadcasting and fortifies our democratic institutions. As we move forward, let us continue to champion the principles of professional integrity and excellence in broadcasting. Together, we will usher in a new era for Philippine media, reinforcing its role as a pillar of truth and a beacon of professionalism on the world stage. Mabuhay ang KBP. Mabuhay ang Pilipinas. Kasama ang One Media Network sa pagdiriwang ng ika-51 anibersaryo bilang miyembro ng samahan. Kami at ang iba pang kaanib ay nakikiisa sa pagpupugay
sa lahat ng broadcaster na patuloy sa paghahatid, malayang pamamahayag, responsableng pagbabalita at pagpapaigting ng serbisyo publiko. Ako si Amber Balidoy. At ako naman si Faith Villanueva Para sa One Media Network. Susunod sa News Force. PBBM dinipensahan si Vice President Sara sa hamong pagbibitiw sa pwesto bilang kalihim ng DepEd. PNP nilinaw na walang diskriminasyong isinusulong kaugnay ng pagbabawal ng tattoo sa kapulisan. COMELEC diniskwalipika ang gobernador ng Cagayan dahil sa paglabag sa Omnibus Election Code. Natiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Linaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang planong patalsikin sa gabinete ng administrasyon si Vice President Sara Duterte sa kabila ng mga panawagang magbitiw sa pwesto ang Vice Presidente. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Dinipensahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Vice President Sara Duterte. Nilinaw ng Pangulo na hindi maaapektuhan ang working relationship nila ni VP Sara kaugnay ng pahayag ni First Lady Liza Araneta Marcos na badshot sa kanya ang Vice Presidente. Tiniyak din ng Pangulo na wala siyang planong patalsikin sa pwesto bilang kalihim ng DepEd. Matatanda ang ipinahayag ni First Lady Liza Marcos na badshot sa kanya si VP Sara dahil sa pagdalo niya sa mga rally ng kanyang ama na humahantong sa pagbabatikos sa Administrasyong Marcos. Ngunit ayon naman kay Pangulong Marcos, kumpiyansa siyang hindi ito tinanggap na negatibo ni VP Sara. Madali naman umanong plansyahin ang isyong ito dahil hindi naman si VP Sara ang direktang nagsabi ng pambabatikos sa Administrasyong Marcos. Aniya, ang anumang isyong namamagitan sa kanila ay reresolbahin na lamang sa pamamagitan ng pag-uusap. Paglilinaw pa ng Pangulo, maaari lamang mapatalsik ang miyembro ng gabinete kung hindi nila ginagawa ng mabuti ang tungkulin at kung ito ay kurap. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa iba pang anggulo, nilinaw ng Malacanang na walang katotohanan ng kumakalat na direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na attack order sa isang bansa. AI-generated lamang umano ang kumakalat na video na minanipula ang boses ni Pangulong Marcos. Kasalukuyan nang nakikipag-ugnayan ng palasyo sa mga concerned agencies para sa mga susunod na hakbang na nararapat gawin ukol dito. Panawagan sa publiko maging mapanuri sa mga napapanood ng mga content at maging responsable sa pagpili ng mga impormasyong isinishare. Umuugo ngayon ang mungkahing pagbibitiw sa pwesto ni Vice President Sara Duterte bilang pinuno ng DepEd. Ito ay kaugnay ng issue ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea at bangayan ng pamilyang Duterte at Administrasyong Marcos. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Pinagbibitiw sa pwesto ni Manila 3rd District Representative Joel Chua si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education. Ang pahayag ni Chua ay kasunod ng pagbubunyag ni First Lady Liza Araneta Marcos na badshot sa kanya si Sara. Ito umano ay matapos sabihin ng ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na bangag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag na rin dito umano ang pagdalo ni Sara sa mga rally ng mga taga-suporta ni Digong na siyang humahantong sa pagbatikos sa Administrasyong Marcos. Paggigit ni Chua, nananahimik si Sara sa kabila ng pagbanat ng pamilyang Duterte sa Administrasyong Marcos. Ayon naman kay Bacolod City Mayor Albi Benitez, hindi magandang tignan na ang isang miyembro ng gabinete
ay dumadalo sa mga rally ng mga bumabatikos sa Administrasyong Marcos. Aniya magbitiw na lamang umano si Sara upang mapanatili ang integridad at pagkakaisa ng administrasyon. Pareho ito ng sentimiento ni Iloilo Mayor Jerry Treñas. Aniya, mali na miyembro siya ng administrasyon pero tila sinasang-ayunan umano ang mga banat sa Pangulo. Wala pang pahayag si VP Sara ukol dito, ngunit matatanda ang sinabi niya na tuloy lamang ang kanyang pagtatrabaho sa kabila ng mga bagbabatikos. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Bilang agarang tugon, naglabas na ng pahayag si Vice President Sara Duterte ukol sa mga sinabi ni First Lady Liza Araneta Marcos sa kanya. Aniya, sa pribadong pag-uusap na lamang niya reresolbahin ang issue nila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa detalye, narito muli si Francis Riudique. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Ito ang pahayag ni Vice President Sara Duterte ukol sa pahayag ni First Lady Liza Araneta Marcos. Matatanda ang sinabi ni First Lady Liza Marcos na badshot umano sa kanya si VP Sara dahil sa pagdalo nito sa mga rally ng kanyang ama na bumabatikos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagtitiyak ni VP Sara, reresolbahin na lamang umano nila ni Pangulong Marcos ang mga issue sa pamamagitan ng pribadong pag-uusap. Ito umano ay para makausad na at mapagtuunan ng pansin ang mga malalaking problema ng Pilipinas. Partikular na tinukoy ng Vice Presidente ang pagsugpo sa bawal na droga, terorismo at bantan ng rebelyon. Kasama din umano ang kakulangan ng supply sa tubig at kuryente. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Samantala, hindi naman nagbigay ng komento ang Vice Presidente hinggil sa hamon sa kanyang pagbibitiw ng pwesto bilang kalihim ng Department of Education. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita pa, nilinaw ng Philippine National Police na wala itong intensyon na diskriminasyon kaugnay ng pagbabawal ng mga tattoo sa mga kapulisan. Para sa detalye, narito muli si Francis Riudique. Hindi po natin dinidiscriminate ang sino man pong may tattoo at naiintindihan po natin na ang paglalagay po ng tattoo ay isang form of self-expression. Ito ang paglilinaw ng Philippine National Police o PNP kaugnay ng nasa proseso ngayong pagbabawal sa paglalagay o pagdaragdag ng tattoo sa mga kapulisan. Napirmahan na umano ang memorandum circular na ito noong nakaraang buwan ni dating PNP Chief General Benjamin Acorda at hinihintay na lamang ma-publish sa Official Gazette. Kapag naging epektibo na ito, kailangang ipabura ang mga tattoo na visible o nakikita kapag nakasuot ng uniforme ang mga pulis. Kung nakatago naman at hindi nakikita, hindi na umano ito kailangang tanggalin. Ngunit paglilinaw ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, kung may nakatagong hindi otorisado na mga tattoo ay dapat na ipabura. Ito po yung mga tinatawag po natin ng mga extremist tattoo, yung pong nag-a-advocate ng mga extremism, yung mga sexist tattoo, yung mga indecent tattoo. Ayun po ang pinagbabawal. Mula sa pagiging epektibo nito, binibigyan ng 3 buwan na palugit para ipabura ang mga existing tattoos ng mga pulis. Pagigit pa ni Police Colonel Fajardo, kabilang ito sa mga norms at code of conduct na kailangang maipatupad upang mapanatili ang disiplina at integridad ng kapulisan. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Pinag-aaralan ngayon ng Department of Transportation o DOTR at ilang ahensya ng gobyerno ang karagdagang motorcycle lane sa kahabaan ng EDSA. Yan ang balitang hatid naman ni Daniza Lopez.
Kasalukuyang tinitingnan ng Department of Transportation o DOTR at ilang ahensya ng gobyerno ang paglalagay ng mga karagdagang motorcycle lanes sa EDSA. Ito ang nakikitang solusyon ng gobyerno na matugunan ang malubhang problema sa trapiko na kinakaharap ng bansa. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, sa 4 na lane na mayroon ngayon sa EDSA, kabilang na ang busway, ay planong gawing motorcycle lane rin ang katabing bicycle lane nito. Ito'y matapos mapansin ng kagawaran ang mas maraming bilang ng motorsiklo sa EDSA na pumapalo sa 170,000 motorsiklo kada araw ang bumabiyahe rito base sa pag-aaral. Kasalukuyan namang nakikipag-ugnayan na ang DOTR sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para pagbutihin ang lagay ng trapiko at mga motorsiklo sa kahabaan ng EDSA. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Hindi na papayagan ng Department of Migrant Workers o DMW na sumampa ang mga Pilipinong marino sa mga dayuhang barkong dadaan sa Red Sea at Gulf of Aden. Ito ay alinsunod sa kautusan ng ahensya dahil itinuturing ang mga nasabing lugar na kasama sa listahan ng high-risk areas. Sa ilalim ng Department Order No. 2, iminumungkahi ang mga licensed manning agencies at Pinoy seafarers na pumirma sa affirmation letter na naggagarantiya na ang barkong sasakyan ay hindi dadaan sa Red Sea o sa Gulf of Aden. Samantala, diniskwalipika ng Commission on Elections o COMELEC si Cagayan Governor Manuel Mamba kaugnay ng May 2022 elections. Ito ay dahil sa paglabag sa Omnibus Election Code kung saan ipinagbabawal ang paglalabas at pagdisbursement ng pampublikong pondo sa panahon ng halalan. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, pansamantalang bakante ang gubernatorial seat ng Cagayan, ngunit otomatiko ring pupunan ng vice-gobernador ang pwesto alinsunod sa batas ukol sa succession. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, kaso ng tigtas mas tumaas ng 5 beses kumpara sa mga kaso noong nakaraang taon. Mga labi ng OFWs na nasawi sa pagbaha sa UAE, iuuwi na. KBP, ipinagdiwang ang ika-51 anibersaryo ng Serbisyo Publikong Pamamahayag. VP Sara, pinagbibitiw bilang pinuno ng DepEd ng ilang mga opisyal. DOTR at ilang ahensya ng gobyerno tinitignan ang posibilidad na madagdagan ang motorcycle lane sa EDSA. Pinoy seafarers ipinagbabawal ng sumampa sa mga dayuhang barkong naglalayag sa Red Sea at Gulf of Aden. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.